Hindi na iba sa karamihan ng mga tigapakinig ng Hilakbot ang mga kwentong albularyo o magtatawas. Mga nagtataboy ng masasamang espiritu, mga nagpapaalis o nagbabalik ng sakit, mga nagbibigay proteksyon sa kulam o barang. Subalit, bukod sa sinasabing birtud o ano pamang anting-anting, natatanong nyo ba ang mga albularyong ito kung may iba pa bang pinagkukunan sila ng kapangyarihan para gawin ang mga himala sa panggagamot? Ito nga ba ay totoong nanggaling sa mabuti o galing sa masasama at wala sa hinagap na ikaw na pala ang kapalit? Oras na naman na Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid HTV positive listeners. The last time na sumulat po ako sa inyo, Sir Red, ay ikwento ko ang tungkol sa naging karanasan ng kapatid ng aking lola sa mismong bahay namin. Pero bago ko po muli i-refresh ang kwentong iyon, akin po munang pagbibigyan o bibigyan ng daan ang naging karanasan ko nung ako ay high school. Nagkaroon kasi ng kakaibang karamdaman ang aking lolo. Masasabi kong kakaiba in a way na ilang ospital o doktor na po ang aming pinuntahan, ngunit lahat halos na mga inireseta nilang gamot at maging ang mga isinagawang treatment kay lolo ay parang hindi epektibo. Oo, at nawawala lamang po ng ilang araw yung nararamdaman na iyon ni lolo, pero agad-agad naman ay bumabalik ito pero parang mas lumalala. Nag-umpisa po kasi lahat, Sir Red, sa pangangati sa kanyang gawing baba. Ininda niya ito na halos ay hindi na nga daw po siya nakakatulog sa sobrang hindi niya maipaliwanag na kate. Ang isa pang nakakapagtaka doon, Sir Red, ay sa tuwing kumakagat ang gabi, doon po ito umaatake. Pinapagamot po siya ng aking lola, ngunit pag ito ay nawala ng ilang araw, kapansin-pansin ang muling pagbabalik ng mga ito hanggang sa mula sa kanyang baba ay para bang bumababa ang kanyang pangangati sa gawing leeg hanggang sa nagkakaroon na rin ang kanyang kamay at palad. Hanggang sa bumisita ang kapatid ni lolo sa bahay at ang inirekomenda sa amin ay, "Nasubukan niyo na ba na ipatingin si Manoy sa magtatawas?" Agad namang tumugon si lola na, "Ay hindi pa. Alam mo naman si Manoy mo, hindi naniniwala sa mga ganyan-ganyan." Ngunit iginiit ng aking tiyahin, "Wala namang masama kung susubukan niyo lang." Matapos ang usapan ng araw na iyon ay nauwi ang lahat sa desisyon na subukang ipatingin si lolo sa magtatawas. May sinuggest sa kanila yung isang pinsan-pinsanan ni lolo na kakilala daw nila. Ito ay isang grupo. Sa hirap na din kasi ng nararanasan ni lolo sa hindi maipaliwanag na pangangati, ay pumayag na ito na papuntahin ang nasabing grupo sa bahay nila. Para ma-visualize at ma-elaborate ko lamang po ng kaunti, ang grupong tinutukoy na ito, Sir Red, ay grupo umano ng mga espiritista na nagsama-sama lamang at ang tanging sentro ng kanilang paniniwala ay si Santo Niño. Ang sabi po nung pinsan ni lolo, ang grupo daw po ay may isang leader kung saan paminsan-minsan ay sinasaniban mismo ni Santo Niño.
Hanggang sa sumapit ang araw nang napagkasunduan na pagpunta ng grupong ito sa bahay. Saktong kauuwi ko lamang galing eskwelahan noon, Sir Red. Nadatnan ko sila na nasa kalagitnaan na ng tinatawag nilang pagtatawas. Doon ay namataan ko ang isang babae na kaanib nila na nagdarang ng papel sa ibabaw ng isang kandila at dahan-dahan na binasa ang papel na iyon. Kumakain po ako noon pero naririnig ko sa sala ang sabi ng babae. Ayon sa kaanib na babae ng grupo, "Manoy, tiga Bicol po kayo? Kailan po yung huling uwi ninyo sa probinsya?" Ang tugon naman ni Loloy ay nung nakaraang taon pa. Agara namang tinanong ng babae, "May nakagirian po ba kayo sa probinsya? Sa nakikita ko ay babae ito. Asawa nung nakagirian mo." At doon na nga po dire-diretsyong umamin at nagkwento si Lolo na hindi daw naging maganda ang huli nilang uwi dahil ang lupa na matagal na nilang binili ay pinag-iinitan daw ng isang mag-asawa at nakikipagtulungan daw ito sa parang pinakapunong barangay doon sa lugar na iyon nila Lolo. Ang katwiran daw ay kahit bayad na ay pwede pa rin makuha ito dahil kulang na ang lupa sa bayan nila Lolo para sa mga residenteng literal na nakatira sa mismong probinsya. Siyempre, hindi pumayag sina Lola kung kaya't pinabakuran agad nila ang nabiling lupa. So balik tayo sa current na eksena. Pagkatapos ng pagtatawas, nagsimula silang kausapin si Lolo, Lola at ang pinsan ni Lolo na magsisimula na daw ang pagdarasal at susubukan na nilang tawagin si Santo Niño para hingan ng basbas ng kagalingan para kay Lolo. Umakyat na ako by this time, Sir Red, sa kwarto ko dahil nandoon po ang aking ina at si tita na kapatid ni Mama. Nag-uusap sila patungkol sa grupo na nasa baba. Nagtatanungan sila ng kanya-kanya nilang suwestyon sa nangyayari habang ako naman ay kunwaring bisi-bisihan sa gawaing eskwelahan. Maya-maya ay may naririnig na kami na parang hindi na namin mawari kung isa pa nga bang dasal o parang chant at sabay-sabay nila itong binibigkas. Parang Latin, Sir Red, yung chant nila. Nakikripihan talaga ako sa halos sabay-sabay nilang pagsasalita. Akala ko ay ako lamang ang nakakaramdam ng kakaibang kaba. Ganon din pala ang aking ina at tita. Hanggang sa inutusan ako ni Mama na, "Nak, silipin mo nga sila saglit niyan sa hagdan. Alam ko dun sila nagdadasal sa altar mismo eh." Ang altar po kasi namin ay tumbok lang sa dulo ng aming hagdanan. Sa utos ng aking ina, kahit pa kabado talaga ako ng sobra, Sir Red, ay sumunod pa rin ako. Sinunod ko din ang sinabi niya na wag daw akong gagawa ng kahit anong tunog sa paglalakad kaya pinaiwan niya sa akin ang aking tsinelas na pangloob. Nagdahan-dahan nga po ako sa paglalakad hanggang sa nasipat ko ang gilid ng hagdan at doon nga ay nakita ko silang lahat. Nakapikit at magkakahawak-hawak ng kamay at nagdarasal ng sabay-sabay. Yun nga po yung sinasabi ko na parang chant. Nasa labas ng bilog ang lola ko. Bandang gilid ito nung dulo ng hagdan. Habang ang aking lolo ay naroroon sa loob ng bilog bandang ikalawang baitang siya ng hagdan nakaupo. Habang sa harap niya, nakatayo at hawak siya sa kamay ng tingin ko ay leader ng tinutukoy nilang grupo.
Doon ay nabilang ko, Sir Red. Kapansin-pansin na ang dami pala nila. Around 15 na individual ang kasama nung leader na iyon. Habang sinisilip ko, doon ay may napansin na naman ako. Meron pala silang kaanib na bata. Sa tansya ko ay naglalaro sa 10 hanggang 15 taong gulang kung pagbabasehan yung height at yung postura ng batang iyon. Nakita ko po siya sa bandang baitangan din ng hagdan, nakatalikod sa akin at nakaharap sa bilog na ginawa ng ilan sa mga miyembro ng grupo. Bumalik na ako sa kwarto at doon ay sinabi ko kina mama ang eksena. Nakapabilog at nagdadasal sila. Si Lolo ay nakaupo sa gitna kasama ng leader. Ani ko pa kay mama at tita, at saka may kasama pala sila na bata, no? Ba't hindi natatakot yun sa mga ginagawa nila? Bigla ay tumugon si mama ng, "Hoy, ano pinagsasabi mong bata? Yung mga pinsan mo nga pinaakyat na dun sa kabilang bahay para din daw sa safety. Tsaka bawal ang bata kapag may ganyan. Makakaistorbo kapag maingay." Ma, may kasama sila. Nandun sila sa hagdan. Nakaputi nga pong dress tapos parang 10 or 15 years old eh. Lahat naman po kasi ng nasa grupo, Sir Red, ay nakaputi ang suot. Nagkatinginan sina mama at tita. Halatang halata ang pagguhit sa kanilang muka ng labis na kuryosidad at parang confused at the same time. Hanggang sa may narinig kaming nagsasalita mula sa baba. Maliliit na boses at sinilip na namin mula sa ibabaw ng hagdan. Doon ay parang sumanib na yata ang sinasabi nilang Santo Niño. Sa takot ko dahil kakaiba at parang may mali talaga sa nangyayari, lalo nang naririnig ko na yung pagliit ng boses ng isang lalaki, parang mas lalo po akong natakot. Ewan, pero para po siyang nagdarasal kasi sa ibang lingwahe. Basta't hindi ko po maipaliwanag yung nararamdaman ko nung sandaling iyon. Nakakatawa pero sumagi talaga sa isip ko na parang binabarang nila si Lolo. Binabarang or binabasbasan. Something like that, Sir Red. Hanggang sina mama at tita na ang nanood sa ginagawa na iyon kay Lolo. Hanggang sa nakaamoy na nga po kaming lahat ng parang usok sa baba. Para itong amoy nung sinusuob, Sir Red. After ng lahat ng ito, pinababa na po kami ni na Lola para tumulong sa pag-serve ng pagkain sa grupo. Habang sinasalukan sila ng pagkain, lumapit po sa akin ang aking tiyahin at, "Oh, asan yung bata dyan? Halika, tingnan mo, wala naman silang kasamang bata. Baka yung sinasabi mong maliit at parang bata yung kasama nilang matanda. Ayan oh, hindi yan bata." Sabay turo sa isang babae na kumakain na ng snacks. Sagot ko kay tita, "Hindi yan yun. Nakadress po siya. Tapos isilax yung pambaba niya." Tinawanan lang ako ni tita pagkatapos kong sabihin iyon. So habang kumakain, nagkaroon pa ng kwentuhan sa pagitan nila Lolo, Lola at lahat ng naroroon sa bahay at maging yung leader ng grupo. Ang sabi ng leader, base sa pagkakatanda ko at pagkakadinig ko, "May kapatid ka na tumira dito, Manoy? Yun bang parang bago kayo tumira dito? Meron ba?" "Meron. Yung kapatid kong bunso. Pinatira ko dito kasama yung may bahay niya noon.
Tugon ni Lolo. Ang sabi ng isang lalaki mula sa grupo, pang-ilang anak niya yung Mila. Wala siyang anak na Mila eh. Tugon muli ni Lolo. Pero 5 yung anak niya. Dagdag pa niya. Baka yung sinasabi niya Noy yung pangatlo na namatay dahil sa sakit. Sabad ni Lola. Hanggang sa na-realize ni Lolo na, oo nga pala. Mila ang pangalan nun. Matapos banggitin nito ni Lolo ay tila nagkagulatan sila nila Lolo at Lola. Parang nagtatanungan ng kanilang mga isip at pagmumuka. Nagtatanungan sa kung paano nalaman nung lalaki yung pangalan. Ganon din ang tinginan na ginawa ni na mama at tita na gulat sa walang kagatol-gatol na pagbigkas ng lalaki sa pangalan ni Mila. Hanggang sa sinabi nung lalaking iyon mula sa grupo na, nandyan kasi siya kanina. Nakita ko siya sa may hagdan at nakaupo. Pagdinig ko pa lang nito, Sir Red, ay agad akong kinilabutan. Parang wala na akong naramdaman na tila nanigas ang lahat ng aking sistema. Kinabahan talaga ako na parang first time kong naramdaman ang kabang iyon dahil baka maaaring yung sinasabi kong bata kanina ay iyon ngang sinasabi din nung lalaki sa grupong iyon. Tinawag ko si mama kasi para akong nahihilo at hindi ko maintindihan. Agad namang lumapit sa akin si mama at nagsabi sa lalaki na, ay baka siya nga yung nakita nitong anak ko. Habang nakahawak siya sa akin dahil para nga akong nanlulumo base sa pagkakatanda ko. Nanlalamig pa rin ang katawan ko sa hindi ko talaga maipaliwanag na kadahilanan. Sabi na lang ni tita ay namumutla daw ako. Pumasok sa usapan ang babaeng nagtatawas at ang sabi niya, halika dito ineng, may titignan lang ako. Ayaw ko pangang lumapit noon, Sir Redel. Grabe yung takot na nararamdaman ko sa mga panahong iyon. Hanggang sa siya na ang lumapit at inabutan ako ng upuan. Mariin niyang pinaalala na wag daw akong matatakot sa kanya. Hahawakan lamang daw niya ako. Hindi niya ako papipikitin o dadasalan kaya wag daw akong mag-aalala. Sa kalinawan ng aking memorya, Sir Red, pinatong po niya ang kamay niya sa taas ng ulo ko. Sabi niya kay mama, pareho kayo ng anak mo, madam. Kaso yung sa kanya, bubukas pa lang pag edad niya ay 20. Iha, gusto mo ba? Regalo yung kakayahan na yan. Walang pagdadalawang isip, Sir Red, na tumugon ako ng, ayaw ko po. Ayaw ko. Natatakot po ako eh. Sayang naman, iha. Marami kang pwedeng tulungan sa gift mo na yan. Kahit anong pagkumbinsi niya sa akin, Sir Red, hindi ko talaga inuohan at higit sa lahat ayaw ko din talaga na mabuksan ang kung anumang gift na sinasabi niya. Just call me selfish pero hindi ko po talaga kaya yung ganito. Ang tumatakbo lamang sa isipan ko noon ay baka mabaliw ako pag nakakita pa ako ng kahit na ano. Makakita ako ng mga hindi nakikita na mga normal na mga mata ng tao. Hanggang sa sinabi niya na kesyo babasbasan na lamang daw nila ako para hindi na iyon gumalaw o magbukas pa, lalong-lalo na sa pagsapit ng 20 kaarawan ko.
Panay pa rin ang pag-build up niya dito, Sir Red. Espesyal daw na regalo ito at mula ito sa Diyos. Hindi ko naman din alam kung anong Diyos ang sinasabi nila. So ganun na nga po. Nagdasal yung babae kasabay yung leader nila habang nakahawak ang kanang kamay niya sa akin. Sinabihan ako na hindi ko na daw makikita ng sobrang linaw kagaya ng nangyari ng araw na iyon ang mga kakaibang bagay na hindi nakikita ng natural na mga mata ng tao. Pero hindi na daw mawawala sa akin ang kakayahan na makaramdam o makakita ng parang mga usok na kakaiba. Basta't sa tuwing makakakita daw o makakaramdam ako, magdasal lamang daw ako kay Santo Niño para hindi daw ako lapitan o gambalain. Sa hindi nga din maipaliwanag na kadahilanan, lumipas ang ilang araw, tuluyan na pong nawala ang sugat at katikati ni Lolo sa muka maging sa kanyang kamay at palad. Ang patuloy lang pong pinagawa din sa kanya ay yung paglanggas ng dahon ng bayabas na dati naman na po niyang ginagawa. Pero natuyo agad pagkatapos siyang ipagdasal at basbasan ng Santo Niño na binabanggit ng naturang grupo. Kakaiba talaga ang naging experience ko nung araw na iyon, Sir Red. Ngunit hindi pa din natapos ang mga kakaiba kong nararamdaman magpasa hanggang ngayon. Parang ito pa nga ang naging simula upang mas maging sensitive ako sa mga bagay na nararamdaman, naaamoy o nakikita. Marahil ay may mga tao o tigapakinig dito sa channel ninyo na kagaya po namin na dati hindi naniniwala sa mga tawas at iba pa. Pero ngayon, hindi na din namin alam kung ano din talaga ang nangyari. Pero isa ang tiyak. Malaki ang pasasalamat namin sa Diyos sapagkat naging okay talaga si Lolo. Sinet aside o hindi ko na lamang iniisip ng husto kung anong dasal nga ba ang inusal ng grupong iyon para magkaganito ng tuluyan si Lolo. Hilakbot. Tulad ng nabanggit ko sa unang bahagi, Sir Red, mas naging marami ang encounters ko. Sabi sa akin ni Mama, namana ko daw sa kanya ang kakayahan niya na makakita ng mga bagay na talagang hindi normal para sa isang katulad ko. 4 to 6 years old pa lamang ako noon. Kwento ito sa akin ng kapatid ni Lola nung nasa 12 or 15 years old na yata ako. So nakikwentuhan kasi sila tungkol sa iba't ibang karanasan nila sa bahay namin. But the thing is, naaalala ko ang kwentong ito ng kapatid ni Lola bilang isang panaginip. Hindi ko talaga mawari kung totoo o panaginip lang talaga. Itago ko na lamang po sa pangalang Ina yung tiyahin ko na nag-alaga sa akin noon. Ang kwento po niya, pinapatulog lamang daw po niya ako noon sa kwarto namin ni Mama, which is nasa gitnang bahagi ng bahay. For visualization, may dalawang pader na nagdi-divide sa bahay namin, Sir Red. Una ay yung palabas sa gate sa harap, gitna ay yung sala namin na hinahati ng plywood papunta sa kwarto namin ni Mama, and lastly, yung pader na may paarko na daanan naman papunta sa kusina at kahati din nito ay isang kwarto na katapat ang pinto ng CR. Ang kwento ni Tia, siya daw ay nasa kwartong malapit sa CR kasama ang aking tita dahil siya ay nagtutupi lamang daw ng mga nilabhang damit nang bigla-bigla ay nag-brown out.
Mga alas 6 na daw po iyon ng gabi. May onti namang liwanag sa kwarto na kinalalagyan nila dahil doon po nakalagay ang nag-iisang bintana sa bahay. So agad-agad daw po siyang lumabas at akmang tatakbo papunta sa kwarto kung nasaan ako dahil inisip niyang baka umiyak na daw ako sa dilim o kaya ay nainitan dahil walang kuryente. Paglabas daw po niya ay sobrang dilim. Ngunit napahinto siya at nagtaka dahil may liwanag ng kandila silang nakita sa parte ng sala. Dahil nakaramdam na siya ng kakaibang kaba, ay tinawag niya si tita, ang kapatid ng aking mama, upang magpasama siya dahil iba daw ang bigat na nararamdaman niya. Kaso nang muling pagsilip nila sa pintuan ng kwarto na malapit sa kusina, ay napagtanto nila na ang liwanag ay hindi talaga nagmumula sa sala kundi sa loob mismo ng kwarto namin ni mama. Nagdahan-dahan silang lumabas sa kwarto na kinaroroonan nila nang bigla silang nanghilakbot dahil biglang lumalapit daw at papalabas ang itsura ng sinag na nagmumula sa kandila na nakita nilang galing nga sa loob ng aming kwarto. Napahinto daw sila at umupo sa isang sulok. Tuluyan nga pong napaluha si Tia nang makita ang isang itim na figura ng parang babae na may hawak daw po ng kandila. Lumiko ito papunta sa kabilang side ng bahay at ito nga Sir Red yung sinasabi kong papunta sa pinto ng front door. Ni Tia, agad daw po siyang tumakbo papunta sa akin at kinarga ako papalabas ng bahay. Sa likod daw po kami dumaan upang makalabas ng tuluyan. Ito po yung unang beses na naka-encounter ako. Pero sa part na naaalala ko, nasa loob ng panaginip ang isang babaeng nakaitim. Basta't nakita ko siyang nakatayo sa may altar sa kwarto namin at nakatalikod po siya sa akin. Since double deck ang kama at madilim noon Sir Red, ay hindi ko po talaga ma-figure out ng maayos ang nakikita ko. Basta't nakita ko na lang na lumabas din po ito pagkatapos sindihan ang kandila na nasa altar namin sa kwarto. And then nagising na lamang po ako na buhat-buhat po ako ni Tia at nasa bakery na po namin kami sa may labasan. Ito lang po ang aking naaalala doon sa sinabi o sa kwentong iyon ng aking tiyahin. Kumbaga, ito yung naging POV. Nakita ko na magpasa hanggang ngayon Sir Red. Hindi ko po alam kung sadyang tunay kong nakita or panaginip lamang talaga. Ito po yung sinasabi na nangyari na kwento sa akin ni Tia. Pasensya na po sa lahat ng medyo naguluhan sa kwento ko dahil first time ko po na magsulat. Maraming salamat sa pagbabasa nito Sir Red at pagbabahagi ng aking kwento. Maraming salamat din sa mga nagtiyaga na makinig ng mga karanasan kong ito.